Librong Itim, Volume 7. An anthology of short Philippine horror stories, narrated by Wat N. POVs. Introduction. Skeleton in the Closet ang naging tema namin noong June 2018. Bagaman karamihan ng mga nagpasa ng maikli nilang kwento ay ginawang literal ang pagtatago ng bangkay, may ilan rin naman na nakakuha ng aming atensyon. Ang ibig sabihin ng linyang Skeleton in the Closet ay pagtatago ng katotohanan na kapag nalaman ng iba ay ikakasira ng taong nagtatago ng sikretong iyon. Posible rin na ang lihim ay nakakahiyang aminin, lalo na kung buhay ng isang tao ang nawala dahil doon. 3 by H. Molde. Bigla akong naalimpungatan ng gising. Madilim ang buong kwarto ko. Tanging pulang ilaw na nagmumula sa digital clock na nakapatong sa mesa sa may bandang ulunan ko ang nagsisilbing munting liwanag sa kwarto. Tiningnan ko ang orasan, 3 a.m. Napabuntong hininga ako. Paulit-ulit na lang akong nagigising ng ganitong oras. Nilibot ko ng tingin ng kabuuan ng kwarto kahit wala akong masyadong maaninig sa dilim. Dumako ang tingin ko sa picture frame na katabi ng digital clock. Tinitigan ko iyon. Paborito kong picture naming dalawa ni Alfred ang nandoon. Nakayakap ang dalawa niyang braso sa katawan ko habang nakangiti na nakatingin sa kamera. Ako naman ay nakakawit ang mga kamay sa leeg niya at nakangiting nakatingin lang sa gwapo niyang mukha. 5th year anniversary namin noon, kasabay ng pagpopropose niya ng kasal. Tandang-tanda ko kung gaano ako kasaya, kung gaano kami kasaya. At tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, parang naririnig ko pa rin ang pagtawa namin at ang masuyo niyang pagbulong ng mga salitang, I love you. I love you, Maya. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Seryosong sabi ni Alfred habang nakatingin sa mga mata ko. Tuwing sasabihin niya ang mga katagang iyon, ay sobrang saya at pagmamahal ang nararamdaman ko. Naniniwala ako kay Alfred. Alam kong ako lang ang mamahalin niya. Alam kong ako lang. Kahit ano ang mangyari, ako lang dapat. Napadako ang tingin ko sa isa pang picture na katabi ng sa amin ni Alfred. Napangiti ako. Picture ko iyon noong nasa high school pa ako. Kasama ko sa picture ang isa pang babae, si Janice, ang best friend ko. Simula nang mag-migrate sila ng pamilya niya sa Canada, ay sa chat at Skype na lang kami nakakapag-usap. Pero kahit ganoon, miss na miss ko pa rin ang best friend ko. Kaya nga nang sabihin niya sa akin na uuwi siya ng Pilipinas para magbakasyon, ay sobrang saya ko. Sobrang excited. Sa wakas, maipapakilala ko na sa kanya si Alfred. Magka-holding hands kami ni Alfred habang hinahanap ang best friend ko sa mga taong parot parito sa airport. Isinama ko siya ngayon dahil excited akong ipakilala sa kanya ang best friend ko. Hindi na ako makapaghintay na mayakap si Janice. Sobra ko talaga siyang namiss. Maya! Tawag ng isang babaeng blonde na tumatakbo palapit sa akin. Hindi ko siya nakilala sa malayuan, iba na naman ang kulay ng buhok niya. Sa bagay, tuwing magkakausap kami sa Skype, ay paiba-iba lagi ang kulay ng buhok ni Janice. Binitawan ko ang kamay ni Alfred at sinalubong ng mahigpit na yakap si Janice. Oh my gosh! Look at you! Oh my gosh! I miss you, girl! Excited na sabi ni Janice. Medyo nagkaroon na ng accent ang pag-i-English niya, marahil sa tagal ng pagtira sa ibang bansa. Natawa ako. Dati kasi noong mga high school pa kami, halos barok kaming dalawa na mag-English. I missed you too, Janice. Sagot ko naman, pero parang hindi niya ako narinig. And who is this handsome? Kumalas ng yakap ang best friend ko. Inusisa ng tingin si Alfred mula ulo hanggang paa. Parang biglang nagkaroon ng kakaibang kislap ang mga mata niya. Hindi ko iyon binigyan ng pansin. Oo nga pala, Janice. This is Alfred, my boyfriend. Alfred, si Janice, best friend ko. Nakangiti kong pagpapakilala sa dalawa. Oh, so this is Alfred, the boyfriend? Excited na bulalas ni Janice. That would be me. Pleased to meet you, Janice. Nakangiting inilahad ni Alfred ang palad niya para makipagkamay. The pleasure is mine. And please, call me Jan. Sabi ni Janice sabay smack ng halik sa mga labi ni Alfred. Pareho kaming nagulat ng boyfriend ko sa ginawa niya. Oops! Natawa ito sa reaksyon naming dalawa. Pareho kasi kaming nakatulala sa kanya ni Alfred. Come on, nagugutom na ako. Don't just stand there.
Inirapan lang kaming dalawa ni Janice na para bang wala lang ang ginawa niya. Napatiimbagang ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ang unang pagkikita ng best friend ko at boyfriend ko. Doon nag-umpisa ang lahat. Alam kong doon. Sigurado ako. Bumangon ang galit sa dibdib ko para kay Janice. How dare her? Best friend ko siya. Best friend ko siya. Pero bakit? Bakit kailangan niyang agawin si Alfred? Damn her. Malandi siyang babae. Nararapat lang sa kanya ang mga nangyari. Mabuti nga sa kanya. Excited akong nagmamaneho pa uwi ng apartment namin ni Alfred. Nasa pinakataas na palapag ng building ang unit na inuukupahan naming dalawa. At solo namin ang top floor dahil nag-iisang unit lang ito doon. Sumakay ako ng elevator, bit-bit ang mga pinamili ko kanina. Iso-surprise ko si BF ngayon. Lately kasi, napapansin kong lumalamig na ang boyfriend ko. Alam kong kasalanan ko rin dahil lagi akong abala sa trabaho. Wala na akong time para sa aming dalawa. Gabing-gabi na ako kung umuwi minsan dahil tinatapos ko muna lahat ng kailangang tapusin sa opisina. At para makabawi, ipagluluto ko siya ng dinner tonight. Alam kong nasa opisina pa siya ng ganitong oras. Iyon ang sabi niya nang mag-text ako kanina. Kaya tama lang ang timing ko ng pag-uwi. Saktong pag-uwi niya, ready na ang lahat para sa isang romantic candlelight dinner. Habang isinusuot ko ang dala kong susi sa doorknob, ay nakarinig ako ng ingay sa loob. Paulit-ulit. Bigla akong kinabahan. Hindi kaya may magnanakaw na nakapasok sa loob? Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at itinulak ang pinto. Pinakinggan ko kung saan ang gagaling ang ingay. Mukhang sa may kwarto namin ni Alfred. Ibinaba ko ang bit-bit kong groceries sa kusina at kinuha ang kutsilyo sa may counter. Maingat kong nilapitan ang kwarto habang dinadial ko ang number ni Alfred. Kinakabahan ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na ringtone ng cellphone ng boyfriend ko. Nanggagaling ang tunog sa loob ng kwarto. Kumunot ang noo ko. Kung naiwan ni Alfred ang phone niya, paano siya nakapag-reply sa text ko kani-kanina lang? Shit! Boses iyon ni Alfred. Mahina lang pero alam kong siya yun. Don't worry about it. Hihinto rin yan sa pagtunog. Let's continue what we're doing. Si Janice ang nagsasalita. Narinig ko pa ang malanding paghagikik niya. Napatuwid akong bigla. Ano ang ginagawa nilang dalawa dito? Sa kwarto. Nang magkasama. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Hindi. Mabilis kong itinulak ang pinto ng kwarto at pumasok sa loob. Nahigit ko ang sariling hininga nang tumambad sa akin sina Alfred at Janice na parehong walang saplot sa ibabaw ng kama. Nagulat ang dalawa nang marinig nila ang nakabibinging sigaw ng isang hayop na parang kinakatay. Ako pala iyon. Sa akin nagmumula ang sigaw. Sobrang sakit. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Sunod-sunod lang sa pagtulo ang mga luha ko. Biglang nagdilim ang paningin ko at mabilis kong nilapitan ang dalawa. Itinaas ko ang kamay ko na may hawak na kutsilyo at inabas sa makinis na likod ni Janice. Kitang-kita ko kung paano namilog sa laki ang mga mata niya at ni Alfred dahil sa takot. Halos hindi nakakilos ang dalawa. Ngumisi ako. Mabuting matakot sila. Oh my God! Hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil sunod-sunod na saksak ang ibinigay ko sa kanila. Hindi ako tumigil. Tuloy lang. Sige lang. Kahit naramdaman ko ang pagtalsik ng mainit na dugo sa mga kamay ko, sa damit ko, sa mukha ko, wala akong pakialam. Sige lang ako sa pagsaksak sa likod ng best friend ko. Napahalakhak ako bigla. Isang nakakapangilabot na halakhak. Hindi ko mapigilan. She's a backstabber. Isang traidor. Now, I'm literally stabbing her back. To death. Napahalakhak ako. Maya. Tama na. Doon lang ako parang nagising sa ginagawa ko kay Janice. Napatitig ako sa katawan niyang punong-puno ng dugo at wala ng buhay. Napatingin ako sa mga kamay ko. Pakiramdam ko na manhid ang buong katawan ko. Napagod. Nawala ng lakas. Napaupo ako sa kama.
Ma, 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 yeah. Unti-unting tumulo ulit ang mga luha ko. Hirap na hirap sa paghinga si Alfred. Hirap siya sa pagbanggit ng pangalan ko. Umiiyak din siya. Alam kong nasasaktan din siya ngayon kagaya ko. Shhh! Bulong ko sa kanya. Idinampi ko ang duguan kong palad sa mukha niya at marahan iyong hinaplos ng buong pagmamahal. Itinulak ko ang walang buhay na katawan ni Janice pababa ng kama. Niyakap ko ang hubad at duguan ding katawan ni Alfred. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil ayaw tumigil sa pagtulo ng mga luha ko. I'm so sorry. Pilit pa rin sa pagsasalita si Alfred kahit hirap siya. Shh. Shh. Okay na ang lahat. Okay na ang lahat. Okay na ang lahat. Shh. Paulit-ulit na pang-aalo ko kay Alfred. Hindi ko alam kung siya ang kinukumbinsi ko o ang sarili ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Parang nagkaroon ng sariling buhay ang kamay ko. Unti-unti ay ibinaon nito ang kutsilyo sa dibdib ni Alfred. Dahan-dahan, paulit-ulit. Shh! Shh! Niyakap ko siya ng mahigpit, saka pumikit. Nakaramdam ako bigla ng pagkalamig sa paligid. Marahil ay dala ng malakas na hangin na nagmumula sa aircon. Nilingon ko ang natutulog na katawan ni Alfred sa tabi ko. Hinaplos ko ang mukha niya saka napangiti. Masaya na kaming magkasama ngayong dalawa. Niyakap ko siya na mahigpit at bumalik sa pagkakahiga sa tabi niya. Maya! 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 Boses iyon ni Janice na bumubulong sa tenga ko. Paulit-ulit akong tinatawag. Hindi ko siya pinansin. Nang medyo mahimasmasan sa mga nangyari, ay dahan-dahan kong hinila ang dugo ang katawan ni Janice papunta sa kabilang kwarto. Binuhat ko ito paakyat sa ibabaw ng kama at binalutan ng hubot-hubad na katawan niya ng kumot na parang natutulog lang siya. Isinarado ko ang mga bintana at hinarangan ito ng kortina. Binuksan ko ang aircon at itinodo ang lamig niyon. Pagkatapos ay inalak ko ang pinto ng kwarto upang walang kahit na sino ang makapasok sa loob. Gusto kong maramdaman ni Janice kung paano mahirapan at mag-isa. Maya! 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 Si Alfred, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi ko sila pinansin gaya ng ginagawa ko araw-araw sa loob ng halos isang buwan. Walang nakakaalam kung nasaan na ngayon si Janice. Nang hanapin siya sa akin ng pamilya niya, ay sinabi kong matagal na noong huli kaming magkita. Si Alfred naman ay pinaghahanap din ng pamilya niya. Ang akala ng mga magulang ng nobyo ko ay tinakbuhan ako ni Alfred at sumama kay Janice. At hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin ako ng mga tingin na may halong awa. Kung alam lang nila kung gaano na ako kasaya.